Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1785. Noong nakaraan, sinabi ni Alex kay Dorothy na mayroon siyang trump card. Hindi niya ito sinabi para masaya. Sa katunayan, mayroon siyang isa, ang kanyang trumpo ay si Nila. Naranasan ni Nila ang 3,000 taon matapos makulong sa Soul Refining Tower dati. Bagamat ang spell formation ng Soul Refining Tower ay nagbibigay sa kanya ng lakas, masyadong maraming oras ang lumipas sa huli. Kahit na malakas ang kanyang dugong Benares Dragon, malayo pa rin siya sa pag-recover sa kanyang ruro. Kaya naman sa pagharap kay Margaret at sa dalawa pang eksperto sa bilya kanina, hindi niya magagarantiyahan ang siguradong panalo. Gayunpaman, ngayong si Margaret na lang ang natitira, maaari na niyang subukan ito. Aking Panginoon, ang aking katawan ay mahina ngayon at hindi ako maaaring lumaban ng mag-isa, ngunit maaari kitang tulungan. Ang babaeng ito ay isa lamang profound mystic na maliit na langgam. Dapat walang problema. Napakamataas. Sa katunayan, ito ay hindi. Siya ay isang Benares Dragon, isang miyembro ng sinaunang banal na angkan ng dragon. Ang pagtawag sa isang profound mystic bilang isang langgam ay hindi isang problema. Nang marinig ang kanyang mayabang na tono, mas naging confident si Alex. Kaya huminto siya sa lambak na ito at gustong labanan si Margaret ng isa-isa. Nang tingnan ni Alex si Margaret, parang hindi rin ito nababalisa. Sa mga papasok na 3 tao, si Margaret ang pinakamakapangyarihan bilang isang profound mystic cultivator, ngunit ang dalawa pa ay medyo mahina. Si Dorothy ay ang makulit na Tia Rockefeller na walang katapusang paraan. Siguradong kaya niyang harapin ang 2 taong iyon. Siyempre, ito ang magiging pinakaligtas na pagpipilian upang pumunta sa isla. Sa tulong ng 8 Desolated Killing Formation, hindi dapat magkaroon ng problema. Sino ka? I think hindi pa kita nakita. Tanong ni Alex. Malamig na ungol ni Margaret. Bakit ba ang dami mong tanong? Malapit ka na ring mamatay. Panay ang tingin ni Alex. Ikaw, ang lapdog ni Lawrence. Sa katunayan, hindi mahirap malaman ito. Ang makapangyarihang babaeng ito ay tiyak na hindi isang tao sa secular na mundong ito. Sa loob ng mga taong may puot laban sa kanya, si Colton Lawrence lamang ang maaaring magkaroon ng ganitong uri ng kakayahan. Naghahanap ka ng kamatayan. Ayaw nang magsalita ni Margaret ng kalokohan. Kagad, tinapakan niya ang kanyang paa at binaril si Alex na parang kanyen. Sayaw ng makalangit na demonyo. Makalangit na sumpa ng dugo-sulo. Habang iniunat ni Margaret ang kanyang kanang braso na may kumikislap na pulang ilaw at umaalingaw-ngaw na apoy ng demonyo sa kanyang braso. Isang itim na demonyo ang lumabas sa likod niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Alex ang isang pamilyar na pakiramdam ng kasamaan. Kultong dugo. Miyembro ka ng blood cult. Gulat na sabi ni Alex habang nilalagnat na umatras. Pumilis na naman si Margaret. Hindi ko inaasahan na alam mo pa ang tungkol sa blood cult. Ngayon ay mas masahol pa na panatilihin kang buhay. Gusto ni Madam na isakripisyo ka ng buhay para kay Maxwell, pero gusto ko ulo mo lang, kaya go to hell. Sa lalong madaling panahon, lahat ng iyong pamilya at mga kaibigan ay sasamahan ka doon. Walang kamag-anak sa iyo ang maliligtas. Ano? Ang puso ni Alex ay nanginginig ng husto at ang kanyang pag-uurong ng mga yapak ay nagbigay ng marahas na gulo. Pagkatapos noon, inabot niya ang kanyang braso at hinawakan ang Dance of the Heavenly Demon, ang wild attack ni Margaret. Boom! Tarat-tarat! Ang sandali ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawang puwersa ay naglabas ng isang berserk energy shockwave na naging sanhi ng lahat ng mga bulaklak, puno, bato at lupa sa loob ng 100 metro sa lambak. Wala ni 1 pulgadang damo ang naligtas. Punit-punit ang damit ni Alex. At sa kanyang likuran, ang totem ng Benares Dragon na kumikinang na may kinampati na rin ang hindi mabilang na umaagos na mga rune ay makikita ng malinaw. Kung may tumayo sa likuran ni Alex, makikita niyang buhay pa ang totem at dahan-daang gumagalaw sa kanyang likuran. Gulat na napatingin si Margaret kay Alex. Paano ito posible? Paano mo nakayanan ang sayaw ng langit na demonyo?
Siya ay isang profound mystic cultivator habang si Alex ay isang core formation cultivator lamang. Paano niya kaya makakayanan ang kanyang ultimate strike? Umiti si Alex, nagulat ka ba? Mas nakakagulat ang susunod na mangyayari. Sa sumunod na sandali, malakas niyang hinampas ang kamay niya. Tawag. I freak. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1786. Boom. Tarat-tarat. Huling nagbanggaan ang kapangyarihan ng dalawang tao. Punch toss ng dragon. Dragon toss 7 deaths. Dragon toss Prajna. Sirichit Asterisk. Pagkalipas ng 2 minuto, dumura si Alex ng isang malaking subo ng dugo habang siya ay malakas na hamampas sa pader ng bundok na lumikha ng isang malaking hukay sa mga pader ng bundok. Ito ay mas malas para sa lambak na ito dahil ito ay halos naging isang hubad na kaparangan. Oh my God! Nila, ngayon ka lang ba nagsinungaling? Akala ko tiwala ka na matatalo mo siya. Ngayon parang mamamatay na talaga tayo dito, ani Alex sabay laway ng isa pang subo ng dugo. Gayunpaman, matapos dumura ang subo nitong dugo, karamihan sa mga sugat sa kanyang katawan ay agad na gumaling. Ang Force, na kilala rin bilang ang espiritual na kapangyarihan na nabuo ng ipinagbabawal na spell, ay baliw na nagpapagaling sa kanyang panloob na mga pinsala. Habang umiikot ang kanyang ginintoang core, ang 12 hindi mailarawang sinaunang rune ay sumayaw na parang mga duwende sa kanyang katawan. Ang discharged energy ay umiikot sa meridian ng kanyang katawan. Ito ay kaaya-aya. Sa kanyang pagtataka, agad na gumaling ang kanyang mga sugat. Isang napakalakas na ipinagbabawal na spell. Sabi ni Nila, Panginoon, ikinalulungkot ko talaga na minamaliit ang epekto ng 3,000 taong gulang na selyo sa akin. Hindi ko inaasahan na hihina ang aking kapangyarihan sa ganitong lawak. Ngunit, aking Panginoon, huwag magpanik, mayroon pa akong isang tunay na solusyon. Ano ito? Panginoon, malalaman mo rin mamaya. Sa sandaling ito, naglakad si Margaret ng paisa-isa. Pagkatapos ng mahusay na labanan, hindi rin siya naging maganda. Ang kanyang damit ay punit-punit at ang kanyang maraming bahagi ng balat ay nakalantad na may napakaraming pinsala. Nabigla siya. Isang core formation cultivator ang nagawang pilitin siya hanggang sa ganitong lawak. Brat, ginulat mo ako. Mukhang pinatay mo ng mag-isa si Maxwell Lawrence nang hindi umaasa sa mahiwagang kayamanan na ibinigay sa iyo ni Jade. Napakabata mo pa, mayroon kang ganoong kakayahan. Hindi katakataka na si Jade ay handa kang tanggapin bilang kanyang disipulo. Sa kasamaang palad, napatay mo si Maxwell Lawrence. Nagpakawala ng hininga si Alex. Ang kanyang mga sugat ay ganap ng gumaling at muli siyang gumon. Mabangis siyang tumalon mula sa mga pader na bato at ibinuka ang kanyang mga braso para hawakan ang Sword of the Universe. With a frenzy aura, he laughed hysterically. Babae, huwag kang masyadong maaga. Tumura lang ako ng ilang subo ng dugo, di ba? Mayroon akong mataas na dami ng dugo, huwag mag-alala. Kayong mga babaeng nagbuhos ng mas maraming dugo kaysa sa akin bawat buwan. Nako, pasensya na, malamang maaga kang nagmenopause kaya hindi mo alam kung ano iyon. Nagulat at nabigla si Margaret. Nasugatan na siya at nagdudugo, paano na lang biglang magiging maayos ang batang ito? Ang enerhiya at aura ng dugo na ito ay hindi maaaring itago. Talagang gumaling siya sa mga sugat niya. Sige, tingnan natin kung ilang atake ko pa ang kaya mong gawin. Hindi ako naniniwalang hindi kita mapapatay. Sa sumunod na segundo, pinaandar ni Margaret ang sayaw ng makalangit na demonyo. Huling lumitaw sa likuran niya ang anino ng demonyo. Ang demonyong anino ay umungal pa hanggang sa langit, niyanig ang langit at lupa. Samantala, si Alex naman ay nakaramdam ng kakaibang pagbagso sa kanyang puso at kumukulo ang kanyang balat. Anong nangyayari? Neila. Nang gustong magtanong ni Alex ay biglang lumabas sa kanyang balat ang mga piraso ng kaliskis ng berdeng dragon. Pagkatapos nito, mabilis na nag-transform ang mga kaliskis ng dragon na bumubuo ng isang berde at puting Benares Dragon Battle Armor sa kanyang katawan. Ito ay makapangyarihan, kahanga-hanga at nakamamanghang. Paano ito posible? Maging si Alex ay nabigla.
Naalala niya kagad na ang demonyong pusa na si Whitey ay may isang set din ng napakarilag na sandata. Ang suot ni Alex ngayon ay maskat Angie tangi kaysa kay Whitey. Binago ito ng isang dragon, isang buhay na miyembro ng Royal Benares Dragons. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alex na sila ni Nila ay may ilang uri ng espiritual at bloodline na koneksyon. Ramdam na ramdam niya ang presensya nito, maging ang temperatura at tibok ng puso nito. Ito ay isang matinding pakiramdam ng kapangyarihan na umusbong ng hindi sinasadya na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng lubos na pangingibabaw. Ito ay ang pangingibabaw ng isang dragon. Natigilan din si Margaret. Ano ang bagay na ito? Pagharap kay Alex sa sandaling ito, tila nanginginig ang anino ng demonyo sa kanyang likuran. Kabanata 1787. Galactic Strike. Ang Sword of the Universe sa kamay ni Alex ay 10 metro ang haba. Parehong may komplementaryong epekto ang Dragon Bone Sword at ang Benares Dragon Battle Armor ni Nila na naging dahilan upang tumaas ng husto ang kanyang kapangyarihan. Boom! Tarat-tarat! Gumawa siya ng slash. Ang demonyong anino na lumitaw sa likod ni Margaret ay nagpakawala at nabasag. Ang nakakabit na anino ng dugo mula sa umaalon na enerhiya ng dugo sa mga kamay ni Margaret tulad ng mga nakabalot na tinak ay nagpahinto sa Alex's Sword of the Universe. Gayunpaman, hindi niya ito ganap na hinironggen. Sa kanyang mga kamay, 2 daloy ng dugo ang umagos mula sa kanyang mga palad at pababa sa kanyang mga braso. Ang mga mata ni Margaret ay naging pula na parang dagat ng dugo na may mga anino ng demonyo na kumikislap sa loob. Dagendong. Pamatay. Inawakan niya ang Sword of the Universe gamit ang kanyang kamay at pinagpag ito ng malakas. Pagkatapos kumapit siya sa dibdib ni Alex. Sigaw. Isang sunod-sunod na sparks ang tumalsik. Sa sorpresa ni Margaret, nabigo siyang basagin ang Benares Dragon Battle Armor ni Alex. Sa halip, naputol ang kanyang mga kuko na may dumadaloy na dugo. Lihim na natuwa si Alex. Idiniin niya ang kanyang daliri sa dibdib ni Margaret. Ang kataas-taasang hipo ni Brahma. Boom! Tarat-tarat. Ang lakas ng daliri ay higit pa sa inaasahan ni Alex. Ang mga damit ni Margaret ay ganap na naging pulbos na nagpapakita ng kanyang orihinal na hitsura. Eto na, mukhang hindi naman matanda si Margaret at higit sa 30s. Ang mga profound mystic experts ay may isang uri ng napakalakas na kontrol sa kanilang sariling mga katawan kaya tiyak na hindi masama ang kanyang figure. Dahil dito, ito ay isang tanawin upang pagmasdan. Wow! Napaluwa si Margaret ng isang subo ng dugo. Gamit ang isang pitik ng kanyang kamay, naglabas siya ng isang sandata, ito ay isang semicircular na sandata. Alex Rockefeller, talagang nagulat ka sa akin. Kung hindi mo pa pinatay si Maxwell Lawrence, ginayla na kita sa tabi namin. Nakakalungkot. Kailangan kong gamitin ang lahat ng lakas ko ngayon. Ang sandata na ito ay tinatawag na Skybreaker, ito ang aking natal magical treasure at kalahating mystic tool. 2 beses ko lang itong nagamit mula noong nakuha ko ito. Isang kaluwalhatian para sa iyo na mamatay sa ilalim ng Skybreaker na ito. Wala nang pakialam si Margaret sa kanyang katawan na walang saplot. Pagkatapos ng pakikipaglaban sa lawak na ito, ang mga detalye ay hindi na mahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang patayin siya. Pamatay, pamatay. Sabay na sigaw nilang dalawa. Sa face-to-face encounter ng solidong suntok at pamatay na galaw, ang matapang lang ang mananalo. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Sa bawat pagkakataon, ang lambak ay lubhang naapektuhan. Hindi banggitin ng lambak, ang gilid ng bundok ay lubhang nasira. Maging ang magkabilang gilid ng bangin ay nabali at gumuho sa malalaking piraso. Tuguan ito at laganap. Pagkalipas ng 5 minuto, napaluhod si Margaret sa isang kabog. Wala siyang lakas at ang kanyang katawan ay puno ng dugo at mga sugat. Sa kabilang banda, hindi nagbago ang aura ni Alex. Sa halip, mas lumalakas siya sa tuwing nag-aaway sila. Imposible ito. Nagbara ka ng 18 subo ng dugo pagkatapos matanggap ang 73 tama ko. Paano ka pa rin magtitimpi hanggang ngayon na parang walang nangyari?
Magsusumpa si Margaret. Paano naging posible ang isang bagay na ganito? Ang taong ito ba ay isang normal na tao? Pawis na paupo si Alex sa lupa at humihingal. Naubos na siya. The Asterisk Man. Maganda ang Ben Ares Dragon Battle Armor ni Nila, ngunit siya ay talagang mahina at hindi niya lubos na maharangan ang lahat ng mga pag-atake ni Margaret at iyon ang dahilan kung bakit siya nagdura ng dugo ng paulit-ulit. Nakakatakot na para sa kanya, isang Core Formation Cultivator na tumawid sa 2 level para labanan ang isang Profound Mystic Cultivator. Sa kabutihang palad, ang kakayahan sa pagpapagaling ng sinaunang ipinagbabawal na spell ay talagang makapangyarihan. C. G. N. V. E. B. I. I. H. K. D. W. Ang 12 sinaunang rune na ito na magkasama ay isang banal na gamot para sa pagpapagaling ng mga pinsala. Ito ay isang manggagamot. Kung hindi, siya ang unang bumagsak sa lupa. Babae, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang ipinagagawa sa iyo ni Colton Lawrence? Iniling ba niya sa iyo na patayin ang buong pamilya ko? Itinaas ni Alex ang kanyang Sword of the Universe at dahan-daang tumayo. Wala siyang anumang sugat ngunit pagod na pagod. Gayunpaman, mabilis ding nakabawi ang kanyang tibay. Dahil sa Chaos Tree sa kanyang isip palasyo, mabilis niyang napunan ang kanyang vital energy. Sinaman siya ng tingin ni Margaret. Aaminin ko ang pagkatalo. Hindi ko akalain na ako, isang Profound Mystic Cultivator, ay matatalo sa isang Core Formation Cultivator na tulad mo. Ngunit kung nais mong makakuha ng ilang impormasyon mula sa akin, mali ka. Ako, si Margaret Monroe, ay naglilingkod sa Diyos gamit ang aking katawan. Nanigas bigla ang katawan niya. Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1788. Panay ang pagtaas ng aura niya. Sumigaw si Nila, Panginoon, umatras ka dali. Masisira niya ang sarili niya. Swoosh. Napaatras si Alex nang hindi nagdalawang isip. Pagkatapos niyang umatras ng 2 o 300 metro ang layo, walang awa na pinasabog ni Margaret ang sarili. Boom! Tarat-tarat. Ang pagkasira ng self-destruct Profound Mystic Cultivator ay hindi bababa sa pagsabog ng libo-libong libra ng mga pampasabog. Ang buong lambak ay gumuho mula sa pagsabog. Inihagis si Alex sa malayo ng isang napakalaking puwersa. Malakas siyang bumagsak sa lupa, lumikha ng isang malaking bunganga. Pag-akyat niya, siya ay maalikabok at kahabag-habag. Inalis din ni Nila ang estado ng battle armor. Nag-transform siya pabalik sa anyo ng tao at bumagsak sa katawan ni Alex. Bilang armor sa labanan, kinailangan ni Nila na makayanan ang karamihan sa mga pag-atake at ang mga pag-atake ni Margaret, na medyo napakalaki, ay nasugatan siya. Wala pa rin siyang damit. Napansin ni Alex na karga-karga niya ang matinding pasa niya. Nila, okay ka lang? Tanong ni Alex. Okay lang ako. Hayaan mo akong pagalingin ka. Sa pag-activate ng force, inilabas ni Alex ang enerhiya ng Golden Core para gamutin si Nila. Pagkatapos, itinayo niya ang mga anting-anting ng Zarvico at sinampal ito sa katawan ni Nila. Makalipas ang 3 minuto, huminto siya. Ngayon lang, ipinaalala sa kanya ng salita ni Margaret na gusto ni Colton na lipulin ang kanyang buong pamilya. Hindi lamang ang Asexes ang magdurusa, ngunit ang kanyang ina at ang kanyang mga grupo ng mga pinagkakatiwalaan ay maaapektuhan din. Kaya nang bahagyang gumaling ang mga pinsala ni Nila, hinayaan siya ni Alex na mag-transform sa isang tato at ikinabit ito sa kanya. Telepono. Noon lang niya naalala na naiwan ang kanyang telepono sa silid ni Dorothy. Ngayong bumuho na ang Villa, tiyak na durog na ito sa loob ng mga guho. Nagmamadali siyang tumalon papunta sa Sword of the Universe at sumugod sa Rockefeller Manor. Si Richard Asterisk. Sa kabilang banda, si Dorothy, na karga-karga si Claire, ay nag-transform sa isang stream ng liwanag at sumugod patungo sa silangan. Noong una, gusto niyang pumunta sa Oregon Island at makipagsanib puwersa sa 4 na mahusay na prinsesa at sa iba pa para patayin ang 2 lalaking sumusunod sa kanya. Gayunpaman, nag-aalala siya sa kaligtasan ni Alex.
Pagkatapos ng lahat, iyon ay isang profound mystic cultivator. Kaya, nagbago ang isip niya. Handa na siyang gamitin ang mga kapangyarihan sa loob ng Reincarnation Stone. Bagamat alam niya na sa tuwing gagamitin niya ang kapangyarihang nakatatak sa loob ng Reincarnation Stone, ang antas ng kanyang paglilinang ay tataas ng isang bingga at ang banal na kaluluwa sa loob ng kanyang pinangalanang Xehanort Stormer ay magiging isang hakbang papalapit sa paggising. Gayunpaman, ang kanyang pag-aalala para kay Alex ay higit sa lahat, maging ang 4 na bata sa sinapupunan. Habang karga niya si Claire, ipinatawag niya ang Reincarnated Stone sa kanyang Divine Collection. Sa sumunod na sandali, bumalot sa kanya ang isang makulay na liwanag. Ang kanyang aura ay tumaas ng patong-patong. Isang nauutal na liwanag ang bumungad sa kanyang glabella. Dati siya, na mayroon pa ring cultivation base ng nascent soul, ay naging isang profound mystic sa ilang paghinga lang. Ang ganitong uri ng bilis ng pagpapabuti ay hindi maisip. Nanlamig agad ang mga mata niya. Ibinaba niya si Claire at inilabas ang Fiery Phoenix Bow. Inilabas niya ang kanyang busog at palaso at bumaril patungo sa 2 taong mabilis na humahabol sa di kalayuan. Ang palaso ay tumama sa hangin. Buzz! 2 nagninangas na anino ng Phoenix tulad ng mga sinaunang banal na ibon ng iyan ang sumugod sa 2 taong iyon sa sobrang bilis. Ano yan? Panganib, tumakbo kadali. Naramdaman ng 2 lalaki na may mali at sinubukan nilang tumakbo, ngunit paano sila makakatakas? Masyadong mabilis ang pag-atake. Lumitaw ito sa harapan nila halos sa isang kisap mata. Ang 2 ay agad na nilamon ng mga Fire Phoenix. Si Richit Asterisk. Maraming tao ang nakapalibot sa harapan ng Asex Villa. Sa pagtingin sa Villa na naging durog na bato, itinuro ng mga tao ang mga daliri na may matagal na takot. Sa oras na ito, bumalik si Beatrice mula sa pagtitipon habang nagmamaneho ng BMW na binili niya sa kanyang kinita. Nang maglaon, pagkarating niya sa pintuan ng kanyang bahay at pagmasdan ito, natulala siya. Nasaan ang aking ina? Nasaan ang kapatid ko? Saan ang bahay ko? Kabanata 1789. Si Beatrice na sa kaibuturan ng takot ay nakatayo roon na hindi alam ang gagawin. Sa sandaling ito, may nakakilala sa kanyang pagkakakilanlan. Iyon ay ang babaeng may-ari ng villa na nakatira sa tabi. Lumapit siya para hilahin si Beatrice at sinabing, "Nako, ngayon ka lang lumabas, Beatrice." Isang makitid na pagtakas. Untik mo na ring maranasan ang sakuna. Nang marinig iyon ni Beatrice ay halos bumagsak sa lupa ang nanginginig niyang katawan. Madam Roselle, anong nangyari dito? Nasaan ang aking ina at kapatid? Paano naging ganito ang bahay ko? Nagsimulang bumagsak ang mga luha niya habang nagsasalita. Sabi ni Madam Roselle, "It's quite an unbelievable incident. Alam mo ba kung ano ang nakita ko? May lumilipad sa langit at akala ko nananaginip ako. May nakita akong 3 tao na dumating, mukhang dumating sila para hulihin ang bayaw mo. Pagkatapos noon, biglang gumuho ang iyong bahay at ang iyong nanay, kapatid na babae at bayaw ay nawala kaagad." Bayaw ko. Nakabalik na si Alex. Nang mabalita ni Beatrice na bumalik si Alex, tila nabuhayan siya ng loob at nabuhayan ng loob. Dahil alam niyang may makapangyarihang martial arts si Alex. Siya ang Master Rockefeller na nakipaglaban sa Willow Lake dati at siya rin ang lalaking pinakahinahangaan niya. Naniniwala siya na hanggat nandyan si Alex, siguradong magiging maayos ang kanyang kapatid at ina. Dali-dali niyang kinuha ang phone niya at tinawagan si Alex. Dahil dito, ang pagring ng isang cellphone ay nagmula sa tambak ng mga bato sa mga guho ng villa. Alex. Napatulala bigla si Beatrice. Akala niya ay durog si Alex sa ilalim ng mga guho. Sa isang iglap siya ay tumakbo na parang baliw at desperadong hinukay ang mga bato gamit ang kanyang mga kamay hanggang sa punto na ang kanyang mga daliri ay nasugatan na may dugong dumadaloy kung saan-saan. Gayunpaman, patuloy siyang naguhukay ng desperadong para bang wala siyang nararamdaman. Samantala, nangyari rin ang parehong eksena sa Rockefeller Manor. Si Spencer Quinn ay hindi nagpatawag ng maraming tao dahil kailangan lang niyang makitungo sa makamundong pamilya at mga kaibigan ni Alex.
Kinailangan pa bang magdala ng malaking bilang ng mga sundalo ng kaliwang troop para patayin sila? Nakaipon lang siya ng 6 na tao sa kabuuan. May 3 sa gilid ni Margaret at 3 rin sa kabilang side. Ang 3 ito ay pawang mga lalaki. Dumiretso sila sa Rockefeller Manor, sinira ang gate at sinipa ang gate ng manor sa magkapira-piraso. Brother Wolfie, dapat ba natin silang kidnapin o patayin kaagad para kunin ang kanilang mga ulo? According to Lord Queen, parang gusto niyang kidnapin natin sila, pero sabi ni Sis Margaret, ayos lang kung bawiin natin ang ulo nila. Kaya, alin ang dapat nating sundin? Naguguluhan din ako. Walang magawa ang isang lalaki sa kanilang 3. Ang mas nakakainis ay ang katotohanan na ang magkabilang panig ang big shot, ngunit may hindi pagkakasundo sa magkabilang panig at hindi nila kayang masaktan ang alinman sa dalawang iyon. Kung hindi sila, bilang mga subordinate, ay magdurusa. Sinabi ba sa'yo ni Lord Queen ng personal? Siyempre hindi niya ginawa. Kung ganoon ay ayos lang. Sinusunod lang namin ang mga utos para isagawa ang misyon sa panig na ito. Si Margaret ang nag-utos, wala na kaming alam tungkol sa iba. Sabay tango ng lalaking iyon. Nagpatuloy ang 3 sa pagsulong at pinaandar ang kanilang divine consciousness upang pagmasdan ang sitwasyon sa loob ng manor upang makita kung gaano karaming tao ang nasa loob. Maya-maya pa ay may kaunting kaluskos na nagmula sa itaas ng malaking puno sa tabi nila. Biglang nagulat ang 3 lalaki. Tumangala sila sa puno, nakita nila ang isang puting pusa na kasing laki ng maliit na aso. Shitty. Isa lang itong matabang pusa. Natatakot ako sa kalagitnaan ng gabi. Ang isa sa mga lalaki ay nagsalita ng may labis na kawalang kasiyahan na tinukso lamang ng kanyang mga kasama. Maaaring takutin ka pa ng matabang pusa ng ganito. Kung may dumating na matabang baka, hindi ka ba matatakot hanggang mamatay? Galit ang dating lalaki. Tinitigan niya ng mga punyal ang puting pusa. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay at pinaputok ang isang nakatagong sandata patungo sa puting pusa, gustong patayin ito dahil minsan ay napahiya siya. Kung ordinaryong white it lang yan, siguradong mamamatay. Sa kasamaang palad, ito ay ang demonyo ng pusa, si Whitey. Swoosh! Mabilis na tumalon si Whitey at agad na naiwasan ang nakatagong sandata. Sabay galaw ng katawan nito at agad na sumulpat sa harap ng lalaki. Masyadong mabilis ang bilis nito. Hindi man lang nag-react ang lalaking iyon. Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1790. Ang mga kuko ni Whitey ay lumabas na may haplos at pinutol ang lalamunan ng lalaki na parang kidlat. Ang lalaking iyon ay agad na nakaramdam ng kirot sa kanyang lalamunan at hindi na siya makahinga. Isang malaking dami ng dugo ang bumulwak mula sa bukas na sugat. Nabali ang kalahati ng kanyang lalamunan sa mga kuko ng pusa. Hindi makapaniwala ang tao. Nanlaki ang mga mata, tinitigan niya si Whitey. Hindi siya maaaring mamatay sa kapayapaan. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang ranggo na eksperto sa left-wing troop ng Flying Eagle Squadron. Paano siya namatay ng ganoon kaga sa ilalim ng kuko ng puting pusa? Isa siyang nascent soul expert. Sa mundo ng makamundong martial arts, siya ang uri ng pag-iral na maaaring lumakad sa lupa ng mayabang. Ang mamatay sa ganitong paraan ay tiyak na isang kahihiyan. Hulala rin ang natitirang 2 lalaki. Hindi nila inaasahan na mangyayari ang ganitong sitwasyon. Biglang sumigaw si Brother Wolfie, demonyong hayop. Ang puting pasang ito ay isang demonyong halimaw. Connie, mag-ingat, huwag hayaan itong lumapit. Putulin ito ng iyan ng Divine Principle, kukukuban natin ito pabalik-balik. Nang tangkaing kabkuban ng 2 lalaki si Whitey, umungal si Whitey at biglang umihip ang hangin. Ang puting baluti ay lumabas mula sa ilalim ng balat nito na bumubuo ng isang napaka-flash na hitsura. Boom! Tarat-tarat! Bumagsak si Whitey gamit ang kanyang paa at agad na sinampal ang lalaking iyon na tinawag na Kuya Wolfie sa isang putik. Lalong nabigla ang isang lalaki nang makita iyon. Impyerno talaga ito. Dumating sila sa Rockefeller Manor para hulihin ang mga kamag-anak ni Alex.
Dahil dito pagkapasok pa lang sa entrance ay wala pa silang nakitang tao pero nabura sila ng puting pusa. Anong klaseng pas ang demonyo ito? Tumakbo. Alam ng lalaking nagngangalang Connie kung hindi siya tatakbo ngayon paantong siya sa kanyang mga kasama. Bukod dito, ang taong ito ay masyadong mapagbantay. Nagmamadali siyang naglabas ng isang mahalagang banal na anteng-anteng na kidlat at inihagis kay Whitey. Boom! Tarat-tarat! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Ang banal na anteng-anteng ng kidlat ay nagpa-atres kay Whitey ng 3 hakbang pabalik. Samantala, sinamantala ni Connie ang pagkakataong makatakas mula sa Rockefeller Manor. Gayunpaman sa oras na ito, isang daloy ng liwanag na tumagos sa kalangitan na parang nagmumula sa pangalawang dimensyon ang tumama sa dibdib ni Connie. Oof! Matapos dumura ng isang subo ng dugo, dahan-daang bumagsak sa lupa si Connie. Isang nagniningning na Dragon's Bane of the 36, ang Sword of the Universe, ay sinaksak sa kanyang dibdib. Si Alex ang may gawa nito. Sa wakas ay nakarating din siya sa oras. Piyaw. Natuwa si Whitey nang makita nito si Alex. Agad itong tumakbo ng ilang hakbang. Sa bawat hakbang nito, lumiliit ng kalahati ang katawan nito. Makalipas ang ilang hakbang, naging kasing laki ito ng isang maliit na tuta. Ang battle armor ay lumiit pabalik sa katawan nito at tumalon ito sa balikat ni Alex. Ang smuggish look na iyon ay parang naghihintay ng appraisal. Whitey, nasaan ang nanay ko? Waltz at Maya, okay lang ba sila? Piyaw, piyaw. Umiling si Whitey tanda ng pagtanggi. Gayunpaman nang gamitin ni Alex ang kanyang banal na kamalayan upang suriin ang manor, natanto niya na walang tao sa manor. Saan sila pumunta? Sa oras na ito, ang bulalas ng isang babae ay nagmula sa pasukan ng manor. O hindi. Anong nangyari sa gate? Paano nasira ang gate ng ganito? Sinong gumawa nito? Boses iyon ni Waltz. Pagkatapos tuwang-tuwa si Waltz nang makita niya si Alex. Agad siyang tumakbo na parang maliit na hayop at tumalon sa mga bisig ni Alex. Senior. Niyakap siya ni Alex at ngumiti. Gayunpaman sa oras na ito, nakita ni Alex ang kaluluwa ni Connie na lumalabas sa kanyang katawan at sinusubukang tumakas ng tahimik. Nanlamig ang mga mata ni Alex. Gusto mong umalis? Humingi ka na ba ng permiso sa akin? Kabanata 1791. Si Whitey sa balikat ni Alex ay agad na sumugod at akmang sasampalin ang kaluluwa ni Connie hanggang sa mamatay. Hindi sigurado si Alex kung anong antas ng demonyong si Whitey, ngunit sa paghusga mula sa mga nakuhang eksena sa memorya noon, tiyak na hindi ito isang ordinaryong demonyo. Ito ang kapareha ng Diyosa na si Rinwell Mathis. Bilang resulta, ang mga taong pinatay nito ay mawawala kaagad ang kanilang mga kaluluwa. Gayunpaman, gusto ni Alex na mabuhay siya para makapagtanong siya ng ilang bagay. Kaya naman agad niya itong pinigilan. Casual niyang tinawag si Maiko at hinayaan siyang harapin ang kaluluwa ni Connie. Hindi mataas ang antas ng cultivation ni Connie at siya ang pinakamahina sa 3 tao. Siya ay isang beginner nascent soul cultivator. Kaya naman nagawang patayin ni Alex gamit ang isang suntok ng espada. Kung tungkol sa pakikitungo sa kanyang kaluluwa, si Maiko Chiba na siyang Ghost King ay higit pa sa sapat. Hindi nagtagal, ikinulong ni Maiko ang kaluluwa ni Connie ng ligtas upang hindi siya magkaroon ng pagkakataong makatakas. Maiko, huwag mo siyang patayin. Tanungin ang kanyang pinagmulan at ang buong kwento ng pangyayaring ito pag-uudyok ni Alex. Oo, guro. Samantala, nang makita ni Brittany ang 3 bangkay na nakahandusay sa lupa, nagdilim ang kanyang ekspresyon habang tinanong niya si Alex, Alex, sino ang 3 taong ito? Sabi ni Alex, mahabang kwento, Nay. Sasabihin ko sa iyo mamaya. Saan kayo nagpunta ngayon lang? Sabi ni Maya, nagpunta kami sa isang handaan. Medyo formal ito kaya hindi komportable na isama si Whitey sa amin. Tumanggo si Alex. Nag-aalala pa rin siya kay Dorothy kaya agad niyang binitawan si Waltz at sinabing, hahanapin ko si Dorothy. Hindi ninyo iniiwan si Whitey sa lahat ng oras dahil ito ay kritikal na sandali. Tumalikod siya at umalis, tumalon sa kanyang lumilipad na espada.
Sinabi ni Brittany, Alex, ano ang nangyari kay Dorothy? Sabi ni Alex, hinihunting siya ng dalawang nascent soul expert at medyo nag-aalala ako. Habang nagsasalita siya, lumipad siya patungo sa isla sa ibayong dagat. Napatulala si Brittany. Alam na alam niya kung ano ang mga eksperto sa nascent soul. Dahil hinahabol ng dalawang nascent soul expert, tiyak na walang pagkakataon na mabuhay si Dorothy. Gayunpaman sa tono ng pananalita ng kanyang anak tila. Sa ilang mga tao, tanging si Waltz ang nakakaalam tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Dorothy, ngunit binalaan ni Dorothy si Waltz na huwag ilantad ang anumang impormasyon tungkol sa kanya. Kaya napipilitan lang ni Waltz ang sarili na tiisin ito. Gayunpaman, ilang sandali pagkatapos umalis si Alex, isang anino ang dumaan sa hangin. Maingat na nag-react ang lahat, maging si Whitey ay naging napakalaki, inilantad ang armor nito at gumawa ng isang combat stance. Gayunpaman, ito ay si Dorothy sa mas malapit na pagtingin. Binuhat niya pa si Claire. Nang makita ni Dorothy ang mga bangkay sa lupa sa isang sulyap, ang kanyang mga mag-aaral ay biglang lumiit. Pagkalapag kaagad, tinanong niya, Morn, nasaan si Alex? Nataranta si Brittany. Si Dorothy ba iyon? Paano siya marunong lumipad? Sinabi ni Waltz, kinanap kanya at sinabing nasa panganib ka. Nang marinig iyon ni Dorothy, tuluyang naibsan ang bigat sa kanyang puso. Nakahinga rin siya ng maluwag. Tanong ni Waltz, ano ang nangyari? Umiling si Dorothy. Hindi rin ako sigurado. Malamang na-provoke ni Alex ang ilang makapangyarihang tao sa Flying Eagle Academy. Ang mga taong dumating ay napakalakas at kami ay halos mamatay. Nakalilitong tumingin si Brittany kay Dorothy at nagtanong, Dorothy, bakit hindi ko alam na ang iyong? Ang antas ng iyong paglilinang ay napakataas. Sa puntong ito, alam ni Dorothy na hindi na niya ito mate itago at hindi na rin kailangang itago. Sinabi niya, Nanay, mayroon akong ibang pagkakakilanlan at nakilala na kita sa pagkakakilanlan na iyon noon pa. Ha? WHO. Sinong? Lalong naguluhan si Brittany. Hindi na napigilan ni Waltz. Nanay, siya si Tita Rockefeller. Sa sandaling iyon parehong may pagtataka sa mukha sina Brittany at Maya. Si Richard Asterisk. Samantala, halos tapos na si Michael sa pagpapahirap kay Connie. Ang isang nascent soul na kaluluwa, hindi nagtagal pagkatapos ng kamatayan, ay nagkaroon ng kaunting panlaban kapag kaharap ang Ghost King. Tiyak na may mga paraan ng Haring Multo para paakitin siya kaysa kamatayan. At pagkatapos, ibinigay niya ang lahat ng impormasyon. Madam. Sinabi ni Michael kay Brittany ang lahat ng impormasyong nakuha niya. Mayroong mahabang listahan ng mga pangalan na naglalaman ng higit sa 100 tao sa kabuuan. Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1792. Kahit ang isang tulad ni Hailey na hindi kadugo ni Alex ay nasa listahan. Maliwanag, ang pamilya Lawrence ay nabaliw. Bisitahin natin ang pamilya Carter. Agad namang pumunta ang grupo ng mga tao para hanapin si Hailey. Sa kabutihang palad, ang utos ni Spencer ay magkaroon ng dalawang grupo ng mga tao na kumilos ng hiwalay at gumawa muna ng hakbang sa Assexes at Rockefellers. Lumalabas na ang pagpipiliang ito ay nagligtas sa buhay ng lahat. Ang dalawang grupo ay nabura ng walang napatay na sinuman. Samantala, si Alex ay nagpunta sa isla sa napakabilis na bilis upang malaman na hindi nakarating si Dorothy sa isla. Nalungkot si Alex. Hindi siya maaaring naaksidente sa kalagitnaan, tama ba? Pagkatapos agad na tumalikod si Alex at tinungo ang Assexville. Sa kabilang banda, sumunod din kay Alex ang grupo ng 8 dilag. Gayunpaman talagang mabilis si Alex at ang 8 babae ay mas mabagal kaysa sa kanya. Hindi pa nila naabot ang antas ng pagkamit ng Imperial Flight kaya't maaari lamang silang maglakad sa dagat. Gayunpaman, ang eksena ay lubhang nakakagulat. Hindi nagtagal, bumalik si Alex sa Assexville. Hindi niya nakita si Dorothy ngunit nakita niya si Beatrice na umiiyak habang baliw na hinuhukay ang mga bato sa mga guho na puno ng dugo ang magkabilang kamay. Sinubukan siyang pigilan ng mga tao sa paligid ngunit wala siyang nagawa. Beatrice.
Tumayo si Alex sa likod ni Beatrice at tinapik siya sa balikat. Gayunpaman tila wala siyang anumang pagbabago. Nakita ni Alex na lumalabas na ang mga buto niya kaya dali-dali niya itong binuhat. Sigaw ni Beatrice hanggang sa mapansin niya si Alex na tigilan siya. Niyakap siya nito at umiyak ng malakas. Bayaw. Akala ko durog ka sa ilalim. Mabuti na ngayon, maayos na ang lahat. Walang tao dito. Matapos mag-scan gamit ang kanyang banal na kamalayan, nakita niya ang kanyang telepono sa ilalim. Noon lang niya naintindihan kung bakit baliw na naguhukay si Beatrice. Say, napabuntong hininga siya. Noon pa man ay alam na ni Alex ang tungkol sa nararamdaman ng munting brat para sa kanya. Nakalulungkot, imposible silang dalawa. Boom! Tarat-tarat. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at itinaas ang isang malaking bahagi ng basurang bato mula sa lupa. Marami sa mga nakapaligid na manunood ang natulala sa hindi makatao niyang paraan. Lalo na yung babaeng kapitbahay na nanatili sa tabi ng mga aseks. Alam niya ang tungkol kay Alex. Noong nakaraan, pinagalitan ni Claire ang taong ito dahil sa pagiging walang kwentang basura at isang walang utang na loob na tao ng higit sa isang beses. Pagkatapos ng makipaghiwalay si Dorothy, bumili pa siya ng isang kahon ng paputok at inilagay sa labas ng kanilang bahay. Sa huli. Sa kalaunan, ang kanyang nakababatang anak na babae na inakala na siya ay durog sa ilalim ng mga guho ay patuloy na naghuhukay sa kanyang buhay hanggang sa makita ang kanyang mga buto ng daliri. Ngayon, niyakap niya ang kanyang bayaw na para bang niyayakap niya ang buong mundo. Nakapagtataka, ang walang kwentang manugang na ito ay may ganoong kakayahan. Panaginip lang ba ang lahat? Kinuha ni Alex ang kanyang telepono mula sa mga tambak na guho. Sa kabutihang palad nang gumuho ang bilya, ang teleponong ito ay nahulog sa isang crack. Hindi lang nabasag ang casing pero magagamit pa rin. Nakita niya rin ang telepono ni Dorothy. Pero at hanapin natin ang kapatid mo. Pagkatapos noon, binuhat ni Alex si Beatrice at nag-flash out sa eksena. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono. Ito ay mula kay Waltz. Senior, nasa bahay si Dorothy. Nasaan ka? Nakahinga ng maluwag si Alex. Pupunta ako dyan. Si Richie Asterisk. Sa Rockefeller Manor, matagal na hindi nakaimik si Alex matapos makita ang mahabang listahan ng pangalan. Ang mga Lawrence ay walang gaanong paggalang sa buhay ng tao. Sa mga taong naruroon, si Claire lang ang patuloy na nakoma. Tanong ni Brittany, Alex, ano ang sasabihin mo? Sabi ni Alex, si Colton Lawrence ang commander ng left-wing troop of the Flying Eagles Squadron. Hindi siya mabait na tao at gusto niyang agawin ang posisyon ni Jade Benmore. At nagkamali akong naging alagad ni Jade. Ipinaliwanag niya ang lahat. Para sa isang sandali, ang lahat ay nahulog sa malalim na katahimikan. Masyadong malaki ang pressure. Sinabi ni Dorothy, ang pinakakagyat na gawain ngayon ay ang Panginoong Reyna na naghihintay sa hindi natapos na gusali. Paano natin siya haharapin? Kabanata 1793. Sabi ni Alex, 6 na subordinate ang inayos ni Spencer Quinn pero patay na silang 6 ngayon. Siguradong hahanapin niya kami kung mabibigo siyang makatanggap ng anumang balita o maabot si Spencer. Ang oras ay maaaring ilang minuto lang pagkatapos kaya. Agad na sinabi ni Dorothy, umalis muna tayo sa lugar na ito. Sa sandaling naisip nila ito, ang grupo ng mga tao na walang pag-aalinlangan ay tumayo at umalis ng walang pag-iimpake. Bukod dito, agad nilang kinontak ang mga importanteng tao sa name-list at hiniling na pansamantalang iwan ang kanilang permanenteng address at magtago sandali sa ibang lugar. Nakalimutan ang tungkol sa mga Rockefeller na iyon. Mula nang mamatay si Natalie, hindi na alam ang kinaroroonan ni Noah at ng kanyang pamilya. Kung mahahanap sila ni Spencer, masasabi lamang na ito ang kanilang kapalaran at walang dapat sisihin dito. Pagkatapos naroon ang pamilya ni Claire pati na rin ang pamilya ni Geronimo. Nadama ni Alex na maraming mga tao sa natitirang listahan ay medyo walang katotohanan. Malamang ay hindi pa niya nakita ang mga taong ito o hindi man lang sila magkamag-anak sa anumang paraan. Gayunpaman, ito ay talagang isang paraan upang maalis ang lahat ng kanyang mga kamag-anak.
Ang kalupitan ni Colton ay lampas sa imahinasyon. Nangangahulugan din ito na tiyak na hindi susuko si Colton at hindi siya papakawalan. Ang paparating na labanan ay magiging buhay at kamatayan. Hindi nagtagal, dumating na rin ang 8 babae na sumugod mula sa ilang isla. Nang makita ng 8 sa kanila si Dorothy, magalang nilang tinawag siya bilang master. Napatulala si Beatrice. Kinurap-kurap niya ang kanyang mga mata na parang hindi makapaniwala. Bakit biglang kakaiba sa kanya ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na nakasama niya sa loob ng maraming taon? Siya ba talaga ang kapatid niya? O siya ba ay isang taong kamukha ng kanyang kapatid? Bigla siyang hindi naglakas loob na kausapin ang kapatid. Sa halip, kinaila niya si Alex at tinanong, "Bro-in-law, kapatid ko ba talaga siya?" "Paano na ang kapatid ko?" Sagot ni Alex, "Of course, she's your sister. Ngunit may nangyari at hindi namin sinabi sa iyo ang mga tao ng mas maaga dahil natatakot kami na baka hindi mo ito makuha. Pagkatapos ng lahat ng ito, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Huwag kang mag-alala, magiging okay tayo." Huminto siya sandali at nag-aalalang nagtanong, "Kumusta ang kamay mo?" Sumagot si Beatrice, "Napakasakit." Nakayukong sabi ni Alex, "Hayaan mo akong bahala." Ina-activate ang 12 sinaunang rune sa Force, ipinadala niya ang uri ng espiritual na kapangyarihan, na may makapangyarihang epekto sa pag-aayos at pagpapagaling ng pinsala, sa sugat ni Beatrice. Pagkatapos noon, ginamit niya ang anting-anting na Zarveco para mabilis itong pagalingin. Ang malubhang na pinsalang mga daliri ay gumaling sa bilis na nakikita ng mata, hanggang sa ang pinsala ay ganap na hindi nakikita. Tulala si Beatrice habang pinagmamasdan ito. Naunawaan na niya ngayon na si Alex ay talagang hindi isang ordinaryong martial artist, ngunit isang mas malakas at kamanghamanghang big shot. Naiisip niya kung paano niya pinahiya siya sa mga salita at tinawag siyang walang kwentang basura sa likod ng kanyang likuran. Nakakatawa ito na hindi siya umimik at hindi man lang siya tinanggihan sa oras na iyon. Wala siyang pakialam na bawiin siya, tama ba? Sa pagkakataong ito, lumapit si Dorothy at hinaila si Alex. "Kailangan nating pag-usapan." Sa ilalim ng mga mata ng karamihan, ang 2 tao ay lumukso mula sa orihinal na lugar na pumailang lang 100 metro sa ibabaw ng lupa. Nagpapasolda sa kalagitnaan ng hangin. Ipinatawag ni Alex ang Sword of the Universe. Ang 2 tao ay nakatayo sa Sword of the Universe at nagkaroon ng pribadong talakayan. Dapat mamatay si Spencer Quinn. Dapat mapuksa din ang mga Lawrence. Seryosong sabi ni Dorothy. Puno ng determinasyon at pagkaseryoso ang mga mata niya. Tumango si Alex. "Pinatay ko ang nakababatang anak ni Colton dati at ngayon ang kanyang panganay na anak ay nasa ilalim din ng aking mental hypnosis. Pilipukan ni Colton ang pamilya ko. Ito ay isang patay o buhay na sitwasyon. Higit sa lahat, si Spencer ay isang eksperto sa peak spirit severing. With both our ability, we're really no match for him. Malamang na mauwi tayo bilang mga multo sa ilalim ng kanyang espada sa unang tingin." Hanggang dito, bigla niyang naalala si Whitey. Agad niyang dinala si Whitey at tinanong kung kaya nitong pamahalaan ang isang spirit severing expert. Ngunit sa kasamaang palad, umiling si Whitey at itinuro ang dibdib nito gamit ang harap na paa. Nakalulungkot, hindi ito marunong magsalita. Hindi alam ang aktwal na sitwasyon na pabuntong hininga na lamang ang 2 tao sa pagkabigo. Sa oras na ito, nagliwanag ang mga mata ni Dorothy nang sabihin niya, "May alam akong lugar kung saan maaari nating labanan siya." Tanong ni Alex, "Nasaan na?" "Isang lihim na kaharian. Mayroong malakas na spell formation sa force field sa loob. Ito ang lugar na nabanggit ko sa iyo noon. Kanina pa ako nandoon pero hindi ako makakapasok ng masyadong malalim. Mas magaling ka sa akin sa pag-aaral ng formation. Kung maaari nating hiramin ang kapangyarihan ng mga spell formation at mahikayat ang taong iyon, magkakaroon tayo ng higit na katiyakan." Pumalakpak si Alex bilang pagsang-ayon ng marinig iyon. "Una, dapat tayong kumuha ng bangka at hayaan ang 8 makatarungang dalaga na ihatid ang karamihan sa ilang sandali sa ilang isla. Maaari silang lumabas muli kapag naalis na ang panganib. Tawag. I-prick. I-click.
I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1794. Honey, kamusta ang tiyan mo? I'll handle the task to paint him to the secret realm, sabi ni Alex. Hindi pumayag si Dorothy sa pagkakataong ito. Inawakan niya ang kamay nito at sinabing, nagsisisi na ako noong hinikayat mo ang malalim na mystic na babaeng iyon na mag-isa noon. Ngayon, hindi ko talaga kayang hayaan kang harapin ang panganib ng mag-isa. Bukod sa, may trump card din ako. Mayroon akong reincarnation stone. Sa mga kritikal na sandali, maaari kong hiramin ang kapangyarihan ng reincarnation stone. Alam na ni Alex kung ano ang reincarnation stone. Sa tuwing gagamitin ni Dorothy ang reincarnation stone, ang kamalayan ng kaluluwa sa loob ay magiging isang hakbang na mas malapit sa paggising. Kapag ito ay umabot sa isang tiyak na punto, pagkatapos ito ay lalabas sa bato. Kapag dumating ang oras, ito ay talagang mapanganib. Hindi mo naman talaga kailangan. Let me tell you something, may ibinulong si Alex sa tenga ni Dorothy. Napatulala bigla si Dorothy. Tiningnan niya ito ng kakaiba, ngunit kalaunan tumanggo siya. Sige. Papakinggan kita. Agad namang nag-conclude ang dalawang mag-asawa. Pagkatapos ang 8 makatarungang dalaga ay nag-escort sa mga tao patungo sa ilang na isla gamit ang isang yate. Iyon ang kasalukuyang pinakaligtas na lugar na malayo sa pagsubaybay. Ang Flying Eagle Squadron ay may mataas na antas ng akses sa pagsubaybay sa lungsod. Ito ang dahilan kung bakit nagawang ilock ni Margaret ang mga miyembro ng pamilyang Rockefeller sa loob ng kalahating araw. Si Richard Asterisk. Sa isang kisap mata, 11:00 na. Sa hindi pa tapos na gusali, mag-isang nakaupo si Spencer sa isang master chair na may mamahaling coffee table sa tabi niya. Sa ibabaw ng coffee table ay isang bote ng White Cloud Fairy Wine. Ito ay isang uri ng espiritual na alak ng Mountain Warriors. Ang mga sangkap ng paggawa ng serbesa ay napakabihirang. Lahat sila ay mga espiritual na halamang gamot. Hindi lamang masarap ang inuming alak, ngunit maaari rin itong pahabain ang buhay at mapahusay ang paglilinang. Ang isang bote ay nagkakahalaga ng $30 milyong at karaniwan ay hindi ito mabibili ng pera. Si Spencer ay isang taong marunong magsaya sa buhay. Ano ang layunin ng paglilinang ng napakahirap? Hindi ba para sa kapakanan ng paggawa ng pangalan para sa sarili? Bakit siya lumaban ng husto sa larangan ng digmaan? Iyon ay para sa paggawa ng pangalan para sa kanyang sarili. At ano ang layunin ng paggawa ng pangalan para sa kanyang sarili? Hindi ba ito ay upang tamasahin ang buhay? Ito ay upang tamasahin ang mga magagandang babae, ang mga magagandang bagay, at ang alak na hindi masisiyahan ng iba. Ito ay upang tamasahin ang mga karapatan na hindi tinataglay ng iba. Kung tungkol sa pagkamatay ng iba, wala siyang pakialam sa kanila. Kaya, wala rin siyang pakialam sa paglipol. Ang alam lang niya ay kailangan niyang tulungan si Colton para kapag si Colton ay naging Flying Eagles Commander, ang posisyon ng left-wing lieutenant ay malamang na mahulog sa kanyang mga balikat. Beep, beep, beep. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono sa ibabaw ng coffee table. Ang tumatawag ay walang iba kundi ang asawa ni Colton, si Petunia. Parang galit siya at hindi ito kaaya-aya. Spencer, nahuli mo na ba lahat ng mongrel na yan? Hindi na ako makapaghintay pa. May panibagong atake si Michael ngayon at hindi ko na kinaya. Sa pagkakataong ito, direktang sinira ni Michael ang bagay niya. Paanong hindi magagalit si Petunia? Sabi ni Spencer, ate, huwag kang mag-alala. Ibabalik ko ang mga tao mamayang gabi. Sige. Pagkatapos ibaba ang telepono, tinawagan ni Spencer si Margaret. Hindi natuloy. Tinawag niya si Fenderson pero hindi pa rin natuloy. Pagkatapos noon, tinawag niya ang lahat, ngunit lahat sila ay hindi dumaan. Anong nangyayari? Bakit hindi ko makontak ang sinuman sa kanila? Dapat ay isang batch na ang ipapadala nila sa oras na ito. Sa sandaling ito, may itinapon sa hindi natapos na gusali mula sa labas ng hangin. Gumulong ito sa lupa sabay umul at bumagsak sa harapan ni Spencer. Sa isang sulyap, ito ay isang ulo ng tao. Kabanata 1795. Connie.
Nang makita ni Spencer ang ulo sa kanyang binti, nanliit ang kanyang mga mata. Malinaw na nangyari ang bagay na ikinababahala niya. Hindi siya makalusot sa telepono ng lahat at ngayon ay napatapon ang ulo ni Connie sa tabi niya. Ibig sabihin, namatay silang lahat, tama ba? Sino ang may ganoong kakayahan? Hindi naman siguro nakabalik si Jade, di ba? Habang nakaupo siya sa master chair, sumagi sa kanyang isipan ang tren ng mga pag-iisip. Nakatingin na ang mga mata niya sa labas. Sa oras na ito, isang tao ang lumabas sa dilim, si Alex iyon. Siya ay nag-iisa. Alex Rockefeller, ikaw ba? Nang makita ni Spencer si Alex, parang naintindihan niya ang lahat dahil nakahook up si Alex at ang doktor ng diwata. Ang Fairy Doctor ay isang eksperto sa Spirit Severing na pumangatlo sa Flying Eagle Academy Instructor Combat Leaderboard. Siya ay isang mabigat na figure na pangalawa lamang sa 20 guro. Hindi nakapagtataka na walang bumalik sa mga taong pinadala niya. Gayunpaman, nang makitang nakabalik na si Alex sa California, agad na kumalma ang nerbyosong mood ni Spencer. Hanggat hindi pa bumabalik si Jade, wala siyang kinatatakutan. Sabi ni Alex, ikaw si Spencer Queen. Sa kabilang banda, tinanong ni Spencer, pinatay mo ba ang lahat ng aking mga tao? Tumango si Alex. Kung mayroon ka lamang 6 na subordinate. So, nandito ka para patayin ako. Gusto lang kitang makausap. Oh. Tiningnan siya ni Spencer na may kaunting interes. Hindi ka ba natatakot na patayin kita? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na hindi mo gustong marinig. Kung hindi dahil kay Jade at sa Fairy Doctor, namatay ka na sana ng 10,000 beses. Hindi ka man lang langgam sa paningin ko. Sabi ni Alex, kung gayon, tinuturing ka bang langgam sa mata ni Colton Lawrence? Gusto mo bang kunin ang kasalukuyang lugar ni Colton? Nang marinig siya ni Spencer, tumingin siya kay Alex ng 10 segundo bago ngumiti. Nakakatuwa ka talaga. Ano ang nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa na sabihin ang mga ganoong bagay? Dahil sa pagiging alagad mo ni Jade Benmore. Ngunit masasabi ko sa iyo ng responsable na hindi na babalik ang iyong Panginoon. Nagulat si Alex, she's dead. Tumango si Spencer. Nagulat na sabi ni Alex, paano siya namatay? Ang divine sense ni Spencer na sumasaklaw ng ilang kilometro ay hindi nakadetect ng aura ng ibang makapangyarihang tao, kaya hindi siya natakot na tumakas si Alex. Dinampot niya ang bote ng alak sa coffee table, humigop, at pagkatapos ay sinabing, pumunta ang iyong amo sa Myriad Demon Valley. Iyon ay isang lugar ng pagtitipon ng mga demonyong hayop. Kahit na si Jade Benmore ay may pinakamataas na kakayahan, mahirap para sa kanya na ibalik ang sitwasyon. Tell me, without Jade Benmore, what makes you say that kind of thing? Sa account na ikaw ang sugar baby ng Fairy Doctor. Nagulat si Alex. Si Jade ay isang 5-star warlord, ngunit siya ay patay na. Kung wala si Jade, ang pinakadakilang commander ng Flying Eagle Squadron, hindi ba masisira ang sinaunang force field sa mas mabilis na bilis? Tungkol naman sa pagkamatay ni Jade, walang gaanong emosyon si Alex dito. She was just a chief master and he was forced anyway. Sabi ni Alex, sa tingin mo kailangan ko ng tulong ng isang babae para tulungan kang makuha ang posisyon bilang left wings lieutenant. Dahil patay na si Jade ngayon, nawalan ng 5-star warlord ang Flying Eagle Squadron. Naisipan mo na bang kunin ang pwesto ni Jade? Posisyon ni Jade. Nagulat si Spencer nang marinig iyon. Paanong hindi niya naiisip iyon? Siya ay isang megalomaniac. Ang posisyon ni Jade na nakarating sa tuktok ay ang lagi niyang pinapangarap. Mas nabighani siya nito kaysa sa pagiging Chief of America. Pero, upang palitan si Colton at maging bagong commander ng Flying Eagles, posible ba? Tumingin si Alex kay Spencer at alam niyang naantig siya. Ngunit, umisi si Spencer at sinabing, namatay ang iyong amo ngunit hindi ka naman mukhang nalulungkot ha? Nagkibit balikat si Alex. Hindi mo naman siguro alam kung bakit ako kinuha ni Jade bilang alagad niya, di ba? Iba ang estilo ng paglilinang ni Jade sa iba. Wala siyang maituturo sa akin at ginawa lang niya iyon dahil napagaling ko ang kanyang binti. Ano? Tawag. I-prick. I-click.
I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1796. Sa wakas ay naantig ang damdamin ni Spencer Quinn. Ang Nolleson na binti ni Jade Benmore mula sa kagat ay sa una ay plano ni Colton kung saan kasama rin dito si Spencer. Paanong hindi niya malalaman? Bilang resulta, ang inaasahang resulta ng pagkawala ng paa ni Jade ay hindi nangyari, ngunit isang himalang doktor ang nagpagaling sa kanya sa halip. Iyon ay ganap na wala sa kanilang inaasahan. Matagal silang naghanap ngunit hindi nila mahanap ang pagkakakilanlan ng himalang doktor na ito. Hindi niya inaasahan na si Alex iyon. Samantala, naglabas ng mabigat na tukso si Alex. Heavenly King Spencer, alam mo ba ang tungkol sa Heavenly Lopil? Nang marinig iyon ni Spencer ay bigla siyang napatayo. Ang aura sa kanyang katawan ay lumabas din ng hindi mapigilan sa isang iglap. Sa ilalim ng Divine Eye at Third Eye ni Alex, mabilis na tumibok ang kanyang puso. Ngayon lang, sa paghusga mula sa biglaang pagsabog ng aura ni Spencer, ang kanyang lakas ay tila hindi kasing simple ng Spirit Severing. Marahil ito ay isang antas na mas mataas kaysa sa Spirit Severing. Hindi ba't ang ibig sabihin noon ay master siya sa Tribulation Crossing Realm? Sa kabilang banda, ang Heavenly Lopil ay ang pinakakritikal na tableta upang ang isang Tribulation Crossing Master ay makalusot sa Void Shattering upang umunlad sa isang immortal. Hindi nakapagtataka na napakalaki ng reaksyon ni Spencer. Mayroon kang Heavenly Lopil. Sabi ni Spencer sa maningning niyang mga mata. Hindi. Umiling si Alex. Nagbago ang mukha ni Spencer. Nang sasabihin na lang niya kay Alex ang kanyang pagpapakatanga sa kanya, nagpatuloy si Alex ng mahinahon pero marunong akong gumawa ng Heavenly Lopil. Ano? Maaari kang gumawa ng Heavenly Lopil. Sa pagkakataong ito, mas malaki pa ang reaksyon ni Spencer kaysa dati. Ano ang pinagyayabang mo? Umiti si Alex at sinabing, dapat narinig mo ang tungkol sa pagkapanalo ko sa Fairy Doctor sa Alchemy Battle sa Flying Eagles Academy, di ba? Bagamat sinabi kong nanloko ako sa bandang huli, halatang masasabi ng mga may matingkad na mata na hindi ako nanloko. Kaya kung matutulungan mo akong kolektahin ang lahat ng mga materyales, matutulungan kitang ganap na gumawa ng isang pil na batas sa langit. Kung hindi, bakit ako kukunin ni Jade bilang kanyang disipulo? Namilog ang mga mata ni Spencer. Nahulog siya sa tukso. Inisumarise niya ang lahat ng impormasyon na mayroon siya tungkol kay Alex at pinag-isipan niya iyon, only to find that maybe the guy is telling the truth, baka talagang makakongkot siya ng Heavenly Lopil. Nagkataon lang na alam ni Spencer ang lahat ng materyales na kailangan para sa Heavenly Lopil. Agad niyang tinanong, alam mo ba kung aling mga materyales ang kailangan para ihanda ang Heavenly Lopil? Sagot ni Alex, oo naman. Ang una ay ang makalangit na bunga ng batas, pagkatapos ay mayroong Stephania Vine, Sunfire Spirit Leaf, Iced Ganoderma, Green Dragonwood, Blood Crystal Grass. Kailangan ko bang ituloy? Mayroong 76 na uri ng sangkap sa kabuuan. Anong mga kondisyon ang mayroon ka? Tanong ni Spencer. Napangiti si Alex. Sirain ang pamilya Lawrence. Biglang kumilos si Spencer sa pamamagitan ng marahas na paghawak kay Alex. Kung mahuli kita ngayon, hindi ba mas direkta iyon? Mabilis si Spencer. Sa sandaling ito, ang lakas na kanyang binigkas ay ganap na wala sa kalibre ng isang eksperto sa Spirit Severing. Ang taong ito ay talagang eksperto sa Tribulation Crossing na nagtatago ng kanyang lakas. The Asterisk Man. Tila walang kapangyarihan si Alex na pigilan ang biglaang paggalaw ni Spencer. Nakita niya ang paglapit ng kamay ni Spencer, humawak sa leeg niya. Basag. Sa huli, nagpuwersa si Spencer dahilan para mabali ang leeg ni Alex. Nabali ka agad. Bumilis ang tibok ng puso ni Spencer dahil medyo natulala siya. Paano niya nabali ang leeg ni Alex ng ganoon kadali? Masyadong mahina ang lalaking ito, tama ba? Nawalan lang ba si Spencer ng pagkakataong makakuha ng Heavenly Lopil ng ganoon? The next instant, nakita niya ang Alex na nasa harap niya na biglang nanliit at nanliit parang bowl ang impress. Sa wakas, siya ay naging isang manipis na piraso ng papel. Isa talaga itong manikang papel. Paper doll puppet.
Marahas na itinapon ni Spencer ang paper doll. Sa susunod na sandali, inilabas niya ang kanyang banal na kamalayan at ikinulong ang isang tao na lumulutang sa himpapawid 1 kilometro ang layo. Ang taong iyon ay ang totoong Alex. Kabanata 1797. Maraming mystic art sa Ultimate Book of Medicine. Habang tumataas ang antas ng cultivation ni Alex, ang ilang mystic art sa loob nito ay isa-isang ma-unlock. Pareho silang lahat tulad ng nakaraang Mystic Armor at ang Ancient Forbidden Spell ng 12 Runes mamaya. Sa kabilang banda, ang Paper Doll Puppet ay isang naka-unlock na pamamaraan sa Ultimate Book of Medicine pagkatapos na maabot ng cultivation level ni Alex ang Core Formation. Ang buong pangalan ng pamamaraan ay tinawag na Paper Doll Curse of Three Realms. Ang Paper Doll Puppet ay isa lamang sa mga aplikasyon sa loob ng Paper Doll Curse of Three Realms. Natutunan lang ni Alex ang papel na ito ng Mystic Art sa 11 oras dahil malapit na niyang harapin ang isang eksperto na maraming beses na mas malakas kaysa sa kanyang sarili. Kailangan itong ilapat kasama ng mga sinaunang rune upang maisigawa ang mga mahimalang epekto nito. Sa kabutihang palad, natutunan ni Alex ang mas malalim na paggamit ng mga rune sa Star Formation Board. Kung hindi, makikita ni Spencer sa Paper Doll Puppet na ito. Whoosh! Ang manikang papel na pinatay ni Spencer ay nagliyab sa sandaling iyon. Sa sumunod na sandali, abo na lang ang natira. Kasabay ni Spencer ang malamig na ungol. Malakas niyang itinadyakan ang kanyang mga paa sa lupa. Kasalukuyan siyang nasa 5 palapag ng isang hindi kompletong gusali at may isang platapormang walang balkonahe sa harapan niya. Ang buong gusali ay gumuho sa alikabok ng kanyang itapak ang kanyang mga paa. Alex Rockefeller, hindi ko ine-expect na may alam kang puppet technique na ganito. Ngunit naisip mo bang ang isang nagsasaka lamang ng core formation na tulad mo ay makakatakas mula sa palad ng isang eksperto sa Tribulation Crossing? Masyado kang walang muwang. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging eksperto sa Tribulation Crossing. Ang kanyang katawan ay umangat sa hangin at naging kulay dugong daloy ng liwanag, pumahabol sa direksyon ni Alex. Si Alex ay hindi nang ahas na magtagal. Noong una ay nagplano siyang magsabi ng ilang katuwaan, ngunit talagang nakakatakot si Spencer. Isa pala siyang eksperto sa Tribulation Crossing na isang level na lang mula sa pagbagsak sa Void Shattering at pagiging isang immortal. Kung haharapin siya, isang haplos lang ay nawasak na ang kanyang kaluluwa. Three Realms Decree, pakinggan mo ang aking mga salita, munting demonyo. Go! Kinuha ni Alex ang isang bangkos ng mga manikang papel, kinagat ang dulo ng kanyang dila at sinabuyan ang mga ito ng subo ng dugo. Ang mga manikang papel ay lumipad sa kanyang mga kamay at agad na nagbago sa mga espiritual na nilalang. Sila ay orihinal na may sukat ng kanyang palad, ngunit agad silang naging mga mandirigma na mas matangkad kaysa sa karaniwang tao at biglang lumapit sa nagmamadaling si Spencer. Pagkatapos ng hindi lumingon sa likod, pinaandar ni Alex ang Imperial Swordflight at tumakas sa timog silangan. Tererat tererat. Boom! 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 Tererat tererat. Boom! 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 Hindi napigilan ng mga paper doll puppet ni Alex si Spencer. Walang kahirap-hirap, sirain ang lahat ng 30 o higit pa na paper doll puppet sa loob lamang ng maikling 3 segundo. Gayunpaman, para sa isang cultivator, ang 3 segundo ay isang napakahabang proseso pa rin, sapat na katagal upang pumatay ng ilang tao. Sa 3 segundo lamang, ang distansya sa pagitan nina Alex at Spencer ay nadagdagan ng halos 10 kilometro. Gayunpaman, nakakulong na si Spencer kay Alex sa kanyang banal na kamalayan. Naglagay siya ng mental imprint kay Alex. Sa tulong ng imprint na ito, madaling makita ni Spencer ang direksyon at lokasyon ni Alex para hindi niya ito mawala sa pagsubaybay. Sa kabilang banda, agad na naramdaman ni Nila ang bakas ng pag-iisip at sinabi kaagad kay Alex, Panginoon, nag-iwan siya ng bakas ng kaluluwa sa iyo upang i-lock sa iyong lokasyon. Hindi ka makakatakas sa kanyang pagsubaybay maliban kung papasok ka sa isang uri ng kaharian na maaaring ihiwalay ang iyong mental na estado. Kung hindi, madali kanyang mahahanap. Kaya kung lumunin ang imprint ng kaluluwang ito. Natigilan si Alex. Lalamunan ito. Anong ibig sabihin yan?
Kakainin mo ba? Sumagot si Nila, oo, ang soul imprint ay talagang isang anyo ng soul power. Kaya kung kainin, merienda para sa akin. Hindi nakaimik si Alex. Gaya ng inaasahan, ang isang Benares Dragon ay talagang pambihira. Gayunpaman, ang soul imprint ni Spencer ang eksaktong gusto niya ngayon. Gustong akitin ni Alex si Spencer na pumasok sa Secret Realm kasama niya. Ang pagsunod sa kanya kay Alex ay isang magandang bagay. Kapag narating na nila ang lihim na kaharian at sa pagbuo ng spell, hindi pa huli ang lahat para lumunin ang imprint ng kaluluwa noon. Ang unang plano ni Alex ay maghasik ng hindi pagkakaunawaan at magkaroon ng away si Spencer at ang pamilya Lawrence at mag-away hanggang kamatayan. Hindi niya inaasahan na mas mahirap pang hawakan si Spencer kaysa sa inaakala niya at hindi iyon natuloy. At kaya tinanggihan niya ang mungkahi ni Nila. Nang lumingon siya sa likod, nakita niyang naabutan na siya ni Spencer. Ang distansya ay halos 3 kilometro ang layo. Swoosh! Itinapon ni Alex ang isa pang paper doll. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1798. Nang tumama sa hangin ang paper doll, nag-transform ito sa isang higanteng hayop na 65 talampakan ang taas. Umakyat ito sa ulap at nagdura ng itim na apoy na may kahangahangang aura bago mabangis na sumugod kay Spencer. Sa isip ni Spencer, alam niyang posibleng ilusyon lang iyon. Imposibleng maging totoo ito. Gayunpaman, napakalaki ng aura ng higanteng halimaw dahil ang mga sinaunang rune dito ay nakakuha ng espiritual na enerhiya mula sa paligid nito at pinukaw pa ang kapangyarihan ng mga alituntunin na nagmumukhang totoo. Nang bumaba ang napakalaking pressure sa kanyang ulo, isang likas na takot ang bumalot kay Spencer habang siya ay nagmamadaling umiwas sa gilid. Gayunpaman, ito ay talagang isang ilusyon lamang. Nabasag ang ilusyon nang bumagsak ito sa lupa. Nang malaman ni Spencer na niloko siya, lalo pang tumaas ang galit sa kanyang puso. Siya ay nilalaro ng isang tila langgam. Nakakahiya. Kabulin. Ngunit sa sandaling ito, tinalikuran na ni Alex ang Imperial Swordflight. Sa halip, sumugod siya sa lupa at itinago ang Dragon Bone Sword sa hangin. Nang malapit na siyang mapunta sa lupa, isang puting pusa ang tumalon. Sa sandaling ito ay nag-transform sa isang higanteng demonyong pusa na natatakpan ng baluti ang kanyang katawan, nahuli nito ang pababang Alex sa hangin sa tamang oras. Pagkatapos ito ay naging isang bahid ng puting liwanag sa lupa, tumatakbo pasulong na parang kidlat. Isang halimaw. Isang alagang hayop. Habang pinagmamasdan ni Spencer ang malayong Alex at Whitey, lalong tumiindi ang nagbabagang init sa kanyang mga mata. Ang walang katapusang pamamaraan ni Alex ay pumukaw sa kasakiman ni Spencer at pinalakas ang kanyang paniniwala na kailangan niyang makuha ang kanyang mga kamay kay Alex para sa kanyang sariling paggamit. Kung ang gayong mahuhusay na tao ay hindi kayang kontrolin, kung gayon kailangan niyang sirain. Whoosh! 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 Magkasunod na gumalaw ang dalawa parang mga multo sa madilim na gabi. Si Whitey ay mas mabilis kaysa sa Imperial Swordflight ni Alex. Bilang karagdagan, matagal nang nagtanim si Alex ng dalawang sinaunang rune sa katawan ni Whitey para sa pagpapahusay ng bilis, kaya tumakbo ito hanggang sa parang bulalakaw na bumababa mula sa langit. Paminsan-minsan kapag dumaan sila sa mga okupado na lugar, umaalingaw-ngaw ang mga hiyawan. Hindi nila makitang malinaw na isa lang itong puting pas ang dumadaan. Gayunpaman, ang mabilis na panginginig ng hangin ng daloy ng hangin ay hindi maihahambing na napakalaki, tulad ng mapurol na boom, na tunog na madalas marinig ng isang tao mula sa mga bintana ngayon dahil sa sonic boom kapag ang isang supersonic na sasakyang panghimpapawid ay lumipad sa kalangitan sa napakabilis na bilis. Sa kabilang banda, nasira ni Whitey ang sound barrier. Higit pa rito, ito ay nasa malapitan. Ang mga salamin na bintana ng mga bahay sa kahabaan ng mga kalsada ay patuloy na nabasag, at ang mga tao sa gilid ay napabalikwas ng agos ng hangin. Mabuti na lang at naging maingat si Whitey sa daan at sinubukang iwasan ng mga tao. Kung hindi, ang sonic boom ay direktang nabasag ang eardrums ng mga taong iyon kung sila ay naging masyadong malapit. Kalahating oras na silang tumatakbo. Sa wakas ay nakahanap si Alex ng isang malaking lawa kasunod ng address na ibinigay sa kanya ni Dorothy.
At hindi nagtagal ay nakita niya si Dorothy na naghihintay sa kanya sa gilid ng malaking lawa. "Hubby, nandito ka." Sa sandaling ito, si Dorothy ay nakasuot ng sportswear at hawak ang Fiery Phoenix bow sa kanyang mga kamay. Nang makita niya si Spencer na humahabol sa likod ni Alex mula sa malayo, agad niyang hiniblot ang isang Golden Spirit Arrow at itinutok ito sa kanyang pana. Whoosh! Ang nagninangas na Phoenix Arrow ay naging isang phoenix na may walang tigil na layuning pumatay na bumaril patungo kay Spencer. Matapos ipana ni Dorothy ang palaso, agad niyang sinigawan si Alex, "Follow Ru." Pumalikod siya at tumalon kaagad sa lawa. Hindi na nagatubili si Alex. Sumisid siya sa lawa kasama si Whitey upang sundan si Dorothy, mabilis na lumubog sa tubig. Iniwasan ni Spencer ang Fiery Phoenix Arrow at tumayo sa tabi ng lawa, ngunit natigilan siya saglit. Hindi ba ito ang Galileo Dungeon sa ibaba? Seryoso itong lalaking ito. Sa halip na kunin ang daan palabas na ibinigay sa kanya, mas gugustuhin niyang sumisid sa kailaliman ng impyerno. Kabanata 1799. Naihayag na ni Spencer ang Galileo Dungeon sa Flying Eagles Academy sa pamamagitan ng iba. Ang mga tao doon ay nagtatrabaho sa kung paano pumasok at pag-aralan ang mga lihim sa loob nito. Gayunpaman, hindi ito naging mabilis. At least, magpapadala muna sila ng scouting team para tuklasin ang loob. Kapag ang mga taong iyon ay nakatagpo ng mga spell formation sa loob nito, sila ay lalabas at humingi ng tulong mula sa formation department. Gayunpaman, ginawa ni Alex ang kanyang hitsura. Noong una ay inakala ni Spencer na ang mga naunang pagsasaayos ay walang kabuluhan, ngunit hindi niya inaasahan na ang taong ito ay personal na lalabas dito. Higit sa lahat, paano nalaman ni Alex ang lugar na ito? Sinabi ba sa kanya ng fairy doctor? Iyon ay mahusay. Mayroong ilang mga master mula sa kaliwang troop na naghihintay ng mga pagkakataon sa loob. Umisi si Spencer, saka sumunod sa kanila. Ang paraan ng pagbagsak niya sa tubig ay higit na nangingibabaw. Sa pagpasok niya sa lawa, ang tubig sa harap ay automatikong nahiwalay na bumubuo ng isang pababang landas na nakabitin sa hangin para sa kanya. Tumapak siya sa tubig, lamusong sa lawa na parang naglalakad sa isang Dallas Dis. Si Richit Asteris. Ano? Ano ang lugar na ito? Saglit na natigilan si Alex habang nakatingin sa malaking gusali sa ilalim ng lawa. Hindi niya alam kung anong lawa yon noong una. Anyway, malalim na lalo at gabi na rin. Pagkarating sa ilalim ng lawa, talagang napakaitim. Kahit na siya ay isang eksperto sa core formation, halos naiintindihan niya ang mga balangkas sa kadiliman. Sa oras na ito, pinitik ni Dorothy ang kanyang mga daliri. Isang maliit na apoy ang nagliyab sa kanyang mga daliri. Napaka-espesyal ng ganitong uri ng apoy. Kahit na ito ay naiilawan sa tubig, maaari rin itong maging ligtas at maayos. Inilawan nito ang gusaling nasa harapan nila. Habang nakatutok ang tingin dito ni Alex ay medyo nagulat siya. Ito ay mukhang isang tiyak na sinaunang templo o monasteryo. Isa pa, ang laki ng gusali. Mayroong iba't ibang mga gusali ng komunidad na malinaw na nakahiwalay at napreserba rin ang mga ito sa perpektong paraan. Paano itatayo ang templong ito sa ilalim ng ganitong uri ng lawa? Tanong ni Alex. Hindi rin ako sigurado tungkol dito. Marahil ay hindi ito lawa bago ito. Sagot ni Dorothy. Habang nag-uusap sila, naglakad sila palapit dito. Nang lumingon sila, nakita nilang hindi sila hinabol ni Spencer. Iyan ay kakaiba, bakit hindi tayo hinabol ng lalaking iyon? Napakaraming bagay ang nagawa ni Alex at humarap kay Spencer ng personal nang hindi nag-aatubiling ipagsapalaran ang kanyang buhay. Ang lahat ay para maakit siya dito sa lihim na kaharian. Kung babalik si Spencer sa kalahati, hindi ba mawawalan ng saysay ang lahat ng pagsisikap? Dapat ngayon ko lang siya na-snip. Nanghihinayang sambit ni Dorothy habang ang palaso na ipinutok niya kanina ay nagpahayag ng kanyang kinaroroonan. Gayunpaman, halos maabutan ni Spencer si Alex sa oras na iyon. Imposibleng walang magawa si Dorothy sa sitwasyong iyon. Gayunpaman, sa oras na ito, nagsalita si Nila sa pamamagitan ng paghahatid ng boses ng kaisipan, narito siya.
Mababakas ko rin sa kanya ang soul imprint na inilagay niya sa'yo. Marahil ay iniisip niya na hindi ka pa rin makakatakas kaya hindi ka niya hinabol ng napakabilis. Awin struck Alex as he said, "Kalimutan mo na yan, let's head in before talking anymore." Ang taong iyon ay hindi lamang isang Spirit Severing Realm Cultivator, ngunit siya ay isang nakakatakot na Tribulation Crossing Realm Expert. Ginamit ko ang Heavenly Lopil para tuksuhin siya, umaasa na lalabanan niya ang sarili niyang mga kakampi, ngunit hindi ko inaasahan na sa halip ay gugustuhin niya akong mahuli. Sa kabutihang palad nakagawa ako ng isang advance na paghahanda. Ayos ka lang. Nag-aalalang tanong ni Dorothy. Umiling si Alex. Napakaganda talaga ng epekto ng paper doll curse. Hindi nagtagal, nakarating na silang dalawa sa main gate ng sinaunang templo. May hindi tama. May mga tao sa loob ng sinaunang templong ito. Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1800. Si Dorothy ay isa na ngayong profound mystic expert. Sa kanyang malakas na divine mental powers, hindi nagtagal ay natuklasan niya na may isang bagay na hindi tama. Nakapunta na siya sa sinaunang templo sa lawa noon. Noong nakaraang okasyon, walang tao sa loob o labas ng sinaunang templo. Gayunpaman, ngayon habang papalapit sila sa gate, ang kanyang banal na kamalayan ay nakaramdam ng isang tao sa paligid. Kasabay nito, naramdaman din niya ang papalapit na si Spencer. Alex Rockefeller. Umalangaw-ngaw ang boses ni Spencer. Bigla siyang bumilis nang makausap si Alex, "How about we make a deal? Pumirma sa akin ang kontrata ng kaluluwa sa loob ng 50 taon o hanggang sa maabot ko ang yugto ng void shattering." Same time na gumawa ng mga kankap na table task para sa akin sa panahong ito at hindi kita pakikitunguhan ng hindi maganda. Pinatay mo si Maxwell Lawrence at kinuha ang dalawang manugang ng mga Lawrence. Nasira mo pa ang ibabang bahagi ni Michael Lawrence sa iyong hypnosis. Hindi ka pakakawala ng pamilya Lawrence hanggang sa sirain nila ang lahat ng iyong pamilya. Tsaka patay na rin ngayon si Jade Benmore. Wala nang makakapagprotekta sa iyo. Ako lang ang makakatulong sa iyo. Sa sandaling sinabi ito ni Spencer, namutla si Alex at sumulyap kay Dorothy. Gaya ng inaasahan, nagtataka, inis, at galit ang kanyang tingin. Gayunpaman, nauwi ito sa pagkagalit sa huli. Tinitigan ng masama ni Dorothy si Alex. Naprovoke ka na naman ng ibang babae. Napakamot ng ulo si Alex. Ito. Mahabang kwento. Kung gayon, huwag kang magsalita ng anuman, ayaw ko ring malaman, sabi ni Dorothy. Wifey. Pumunta ka. Kapag pinirmahan niya ang soul contract, hindi na sa kanya ang buhay niya. Tanga lang ang pipirma ng ganoong kontrata. Nagmamadaling pumasok ang dalawa sa templo. Sa kanang bahagi ng pasukan, mayroong isang malaking batong monumento na may dalawang salitang pilak na Kala Temple na nakaukit dito. Ang bawat alpabeto ay nagbigay ng kahanga-hanga at mahiwagang alindog. Gayunpaman, dahil naabutan sila ni Spencer, hindi nag-aksaya ng maraming oras si Alex na tingnan ito. Sa sandaling pumasok sila sa templo, mayroong isang force field na maaaring ihiwalay ang tubig sa lawa mula sa labas ng mundo. Gayunpaman, ang force field na ito ay walang ibang restrictions kaya madali silang nakapasok sa looban ng Kala Temple. Nanggamaan ang presyon sa kanilang katawan na wala ang tubig sa lawa sa kanilang paligid. Ginamit ng dalawang tao ang kanilang espiritual na kapangyarihan upang gumawa ng espiritual na hadlang sa kanilang paligid upang harangan ang tubig ng lawa mula sa pagkabasa sa kanila. Sa makatuwid, ang kanilang mga damit at sapatos ay hindi basa sa oras na ito. Kahit si Whitey ay tuyo, walang kahit isang balahibo dito ang basa. Sinong nandyan? Noon lang dalawang tao ang sumugod palabas mula sa Kala Temple. Nang makita sila ni Alex, nakilala niya ang isa sa kanila. Isa itong instructor mula sa Flying Eagles Academy, ang cultivator ng espada na kamakailan ay na-apprentice ni Holly, si Jason Moss. Malalim pa rin ang impresyon ni Jason kay Alex. Nang matano niya si Alex ay agad niya itong nakilala. Alex Rockefeller. Bakit ka nandito? Mabilis na sinabi ni Alex, Instructor Moss, ang sitwasyon ay kagyat.
May humahabol sa amin sa likod. Papasok tayo dali. Tinanong siya ng lalaki sa tabi ni Jason, kilala mo ba siya? Siya ang bagong alagad na kinuha ng fairy doctor, sagot ni Jason. Ang taong nanloko noong labanan ng alchemy. Anong swerte mo? Tinanggap pa rin siya ng doktor ng diwata bilang kanyang alagad kahit na niloko mo. Dapat mong pasalamatan ang iyong mga maswerteng bituin para dyan. Then, after a pause, he continued, "Sai, freshman ka. Sino ang nagpahintulot sa iyo na lumabas? At paano ka nakarating dito?" Tumingon si Alex at nakita niyang pumasok na rin si Spencer sa templo. Mas lalo siyang nabalisa ng mga sandaling iyon. Mga instructor, narito ang taong humahabol sa atin at ang taong iyon ay lubhang mapanganib. Baka patayin pa niya kayong dalawa. Agad na sabi ni Alex. Agad silang pinapasok ni Jason sa pangunahing pasukan ng templo. Samantala, ang lalaking katabi ni Jason ay tumingin kay Spencer na papalapit at malamig na sinabi, "Relax, this place is under the Flying Eagles Academy's jurisdiction now." Sino ba ang may lakas ng loob na manggulo dito? At isa kang estudyante ng aming Flying Eagles Academy. Kahit matapang siya, hindi siya maglalakas loob na patayin ka. Pagkatapos binunot niya ang kanyang espada at itinutok kay Spencer. Ikaw ang bubuli sa mga estudyante ng academy natin. Bigyan mo ako ng dahilan. Kung hindi, hindi magiging maganda ang kahihinatnan. Umuso si Spencer at sinabing, dahil nakita mo na ako, walang ibang paraan para sa iyo kundi ang kamatayan. Till then.